Papunta tayo ngayon sa Honda Nueva Ecija, no? Sa may Cabanatuan. Kinontak kasi tayo kahapon, dumating na daw yung Hornet 1000 sa kanila. Titignan natin, no? Kasi hindi tayo pumunta sa Motor Expo gawa ng medyo kumbaga ayaw natin yung available colors dito. Gusto natin yung SP variant, no? Pero mukhang walang chance na dumating dito sa Pinas. Kaya isi-check natin yung pula. Baka sakaling magustuhan natin at mag-upgrade tayo, no? Nasa Cabanatuan na tayo ngayon, no? 1 oras lang yung biyahe mula Angeles hanggang dito sa may Cabanatuan. Pero medyo may konting biyahe pa kasi paglabas mo ng CCLX pagka papunta ka ng Honda, eh. By the way, meron pa siyang confirmed cases na MPAX, no? Kaka-announce lang kagabi. Alam ko 2 yung cases nila. So pagdating natin doon, mag-face mask tayo. Saka syempre laging magsasanitize, no? Para safe tayo. Eto na, no? Nasa Honda na tayo. Dito ako nakapag-park sa mismo tapat ng Hornet. Eto yung Hornet, oh. At ito naman yung CB650, yung current na motor natin, no? So ito yung CB1000 Hornet, no? Comparing dito sa CB650. So medyo maliit tignan talaga yung 650. Ito naman na CB1000, medyo bulky yung tangke niya. Halatang liter bike, eh. Kumbaga magkakatalo lang dito sa rear end. Kasi sa rear end natin, same 180 yung tire size. Pero mukhang pasok naman yung 190 dito, no? Kung sakaling sasalpakan natin siya, no? So kung papansinin yung tangke, sobrang lapad niya. Medyo nanliit ito kung ikukumpara nyo side by side, no? So mukhang na tayo, decided na talaga tayo. Kahit na wala yung SP variant, kasi nag-inquire din tayo sa importer, no? 980k daw yung SP variant kung sakaling kukunin natin sa Japan. Ito 750, no? So ito yung kanyang headlight, no? Kung mapapansin nyo, medyo hawig talaga sa Kawasaki, no? Pero yung body niya, meron siyang distinct na design. Kumbaga, at a glance, alam mo na Hornet talaga siya. So ito yung upuan niya, no? Yung pagkanipis niya, tapos yung nakahiwalay yung pillion, napakagandang tignan, no? Kasi yung sa CB, magkadugtong yan, no? Oo, mas bagay mo yung lab. Mas bagay sa akin. Oo, malaki. So ayan, no? Tetestingin natin siyang upuan. So flat-footed tayo, no? Saka parang mas komportable ako dito kumpara sa CB650. Alam ko yung seat height difference nito about 1 mm lang ata, so parang wala din yun. Pero dito mukhang mas planted ka, no? Saka parang mas confident ka dito dahil parang mas maganda yung ergonomics niya. Ang laki mo kasing tao.